Totoong nangyari ito. Siyam na kabataang Hapon. May dalang mga baril at bomba. Binihag ang isang eroplano na may 122 pasahero. Pagkatapos itali ng siyam na tao ang mga pasahero, nagbabanta silang sumugod patungo sa cockpit. Binihag nila ang kapitan ng eroplano at iniutos na dalhin ang eroplano sa Havana, Cuba. Gayunpaman, nakaligtaan nila ang isang mahalagang bagay. Ang eroplano ay dinisenyo para sa mga maikli o mid-range na ruta. Maging ang reserba ng gasolina o disenyo mismo ng eroplano ay hindi sapat para lumipad lampas ng karagatang Pasipiko patungo sa Cuba. Kahit kalahati ng Pasipiko ay mahirap mapalipad nito. Kaya matapos pag-usapan ng ilan, nagpasya silang baguhin ang ruta patungong Pyongyang, Hilagang Korea. Ngunit ang masaklap, sinabi ulit ng piloto sa kanila, ang gasolina ng eroplano ay sapat lamang para makabalik sa orihinal na destinasyon, ang Fukuoka Airport. Walang magawa ang mga nanghijak, kaya pumayag munang lumipad papunta sa Fukuoka Airport para mag-refuel. Pagkatapos ay binago ang ruta patungo sa Pyongyang, Hilagang Korea. Alas 9 ng umaga, dahan-dahang lumapag ang eroplano sa paliparan ng Fukuoka. Sa oras na iyon, maraming manonood at media na ang nagtipon sa paliparan. Agad din pinaligiran ng mga pulis ang eroplano. Isang tensyonadong paghaharap ang nagsimula. Matapos ang mahirap na negosasyon, nahikayat ng pulisya ang mga nanghijak na pakawalan ang 23 bihag. Ngunit ang kondisyon ay lalagyan ng gasolina ang eroplano at binigyan ang piloto ng mapa ng Korean Peninsula. Pagkatapos maihanda ang lahat, muling lumipad ang eroplano patungo sa Pyongyang, Hilagang Korea. Ngunit nang lumapit ang eroplano sa 38 DZ Parallel North, nakatanggap ang kapitan ng eroplano ng signal mula sa radyo, dito ay Pyongyang. Mangyaring ipahayag agad ang iyong pagkakakilanlan. Kasabay nito, lumitaw ang isang jet fighter sa kanan ng eroplano. Sinubukan ng jet fighter na harangan bilang babala sa banyagang eroplano. Sa takot, agad na inadjust ng kapitan ang frequency ng radyo. At sumagot ng sigaw, ito ay Japan Airlines Flight 351. Napakakapanapanabik na kwento. Siguradong hindi kompleto kung walang magandang kagamitan. Lubos kong inirerekomenda sa mga kapatid at kaibigan kung gustong magpalit ng cellphone kamakailan. Siguraduhin bumili ng ikalawang kamay. Ang iPhone 14 na Pro Max na ito ay binili ko sa Suang-Suang. Sa halagang 4,600, mas mura ito ng mahigit 2,000 kaysa sa bagong unit. Tingnan mo ang kondisyon nito. Napakataas ng halaga para sa presyo. At hindi lang cellphone ang mayroon sa Suang-Suang. Ang binili kong Lenovo Xiaoxin Air 14 na ay mura rin. Halos hindi makikita ng iba na ito ay ikalawang kamay. Sa madaling sabi, pakinggan mo ako. Ang pagbili ng ikalawang kamay sa Suang-Suang ay tama. Pagkatapos, ang pampasaherong eroplano at mga fighter jet ay sunod-sunod na lumapag sa paliparan. Habang sila ay pababa na ng eroplano, agad silang sinalubong ng mainit na pagtanggap. Maraming sundalo ang bumati sa paliparan. May mga cheerleader ding may hawak na placard na may nakasulat na, maligayang pagdating sa Pyongyang. May hindi magandang kutob ang pinuno ng mga nanghijak, dahil nakita nila ang mga itim na sundalo na nagbabantay sa hindi kalayuan sa paliparan. Para maliwanagan ang katotohanan, tinanong ng nanghijak ang lalaking sumalubong kung ito ay Pyongyang aba, at muling nagtanong kung ano ang 5 taon na plano ng North Korea. Hiningi rin nila na maglabas ng larawan ng pinuno na si Kim Il-sung. Nang makita ng mga nanghijak na walang makasagot sa kanila, ayaw nilang bumaba ng eroplano. Matapos ang ilang oras ng negosasyon, sa wakas ay inamin ng mga otoridad ng Korea na sila ay nasa Gimpo Airport sa Korea, na ang kanilang radyo at mga jet fighters kanina ay bahagi ng isang detalyadong plano upang linlangin ang mga nanghijak. Ngunit nabigo na ang plano. Sa sumunod na 3 araw, walang umuurong o sumusuko sa magkabilang panig. Noong hapon ng Abril 3, 1970, matapos ang ilang negosasyon, si Shinjiro Yamamura, pangalawang ministro ng transportasyon ng Hapon, ay nagpasya na maging hostage kapalit ng mga pasahero. Pinalaya ng mga nanghijak ang mga natitirang pasahero, pati na ang 4 na flight attendant. Pagkatapos, muling lumipad ang eroplano ng 6 oras 5 minuto ng hapon. Sa pagkakataong ito, talagang tumawid sila sa 38 DZ Parallel papasok sa himpapawid ng North Korea. Pagdating ng 7 oras 21 minuto, lumapag ang eroplano sa Mirim Airport sa North Korea. Pagkalapag ng eroplano, hiniling ng mga otoridad ng North Korea sa mga nanghijak na isuko ang kanilang armas. Sa puntong ito, isang dramatikong eksena ang muling naganap. Ang mga armas at bomba na ginamit ng mga nanghijak ay pawang mga props lamang. Pagkatapos, ang natitirang mga hostage ay ligtas na nakabalik sa kanilang bansa. Samantala, ang 9 na miyembro ng mga nanghijak ay matagumpay na nanatili sa Hilagang Korea.